I have entitled this message, Justified by Faith. Sayang, pamaagi misan ni Pablo misan sa sulat niya ngadto sa mga taga-Roma, mahatag siya assertion una, no? Mahatag siya something kamatuoran maigsoon, iyang ipakita nga kamatuoran misan something dili sa common, dili siya murag kanang sayon dawaton ba? Sayon sabton pero lisod dawaton maigsoon. Iyang ipadayag ang kamatuoran nga dili common miso nga gituhan sa mga tawhan o kining pulong kamatuoran kay offensive sa mga tao nga iyan ang with arguments mison kita then iyan i-prove then no sa iyang tawag sa pagkatinuod ang iyang pagkatinuod mison pinaagi sa pulong sa Ginoo mo nagibot sa Ginoo ni Pablo mison sa chapter 1 chapter 2, chapter 3. First, iyang gi-assert, no? Ang tanang tao, makasasala. Ang Hintil, chapter 1, yung mga Hudiyo, migson, chapter 2. And then, chapter 3, migson, sa first part, sa hantod sa verse 9, or verse 8, kay, iyang gi-assert, migson, ang universal depravity of man, the universal need of salvation. And then, something, dili siya common na gituuhan sa mga tao, may labi na sa mga Hudiyo. No? They think themselves to be inherently righteous. They are not like the Gentiles. Pero, then si Paul magsaon niya, gituuhan mga, this teaching of mine, augi teach is not novel. This is something, ako rin ni, nakamok sa kanya idea niya, ako gitunlo na siya. This teaching is rooted in the words sa Ginoo. No? Sa scripture mo na, he quotes scripture magsaon multiple, gitawag nga, quotations from scripture mison the Old Testament to prove nga ang iyang teaching is grounded o nakabase mison sa pulong sa Ginoo. So, muna, natay gitawag nga katena of scriptures sa sugod mison sa verse 10 sa gitawag nga chapter 3, no? Hangtod mison sa verse 19. Diba? O sa Salmo, sa mga prophets mga igsoon, to prove nga ang tao sa tibuok dapat ba sa tibuok kanasuran Hudiyo Hintil kay nailalom sa gahom sa sala. This is to silence sa mga people megson. Usahay sila usahay sila sa pag-justify sila og galingon, but the scripture megson nituldok, no? That there is none righteous, no not one. All the world is guilty before God. Verse 20, Megzon, the law cannot help us. The law only reveals our sins. And then, beginning sa verse 21 of chapter 3, Megzon, ni-asser na po sa lain na po nga assertion. Kung sa po nga assertion, Megzon, that is the remedy sa itong depravity. That the only cure or the only remedy by which ang sinners, Megzon, kay ma-justify before God, or makadawat Megzon, o kapasaluan sa mga sala, redemption, reconciliation, Megzon, at kining tawhan na maluwas is by faith in Christ alone. Muna yung sa verse 21, no? Nga, ang kaluwasan, nga ang tao mag-isip sa Diyos na matarong pinaagi sa pagtuo lamang, dili atong binuhatan. Dili binuhatan ang makapag-justify sa tao. It is faith alone in Christ. Pablo, is it novel teaching? In fact, ito ng verse 21, naghatag hint that it is testified by the law and the prophets. That is God's righteousness through faith upon all those who believe. And then, this is by faith, is not just for the Jews. Muna nga assertion ni Paul sa chapter 3, last part diha. No? It is also for the Gentiles without requirements of gitawag nga circumcision or mark mayson sa nabilong ka sa covenant community or covenant race, no? Nagika kang Abraham gyud imong tiarka imong grikanan kasi Abraham gyud mo na siya. Nagmarka ana wala mag-require mayson by faith in Christ kay justify makadawat og pagkamatarong nga libre. So that is
Kang assertion di na sa common maigsoon. Di na siya karang murag that's offensive sa mga Hudiyo. Kay murag gipakawalay bili ang ilang circumcision. Gipakawalay bili sa ilang mga tradisyon, ang ilang mga marks no as Jewish people, as covenant community kumpara sa mga hintil. Murag way bili din ay kung ang kaluwasan madawat ra walay circumcision common Hudiyo hintil. Karon Mason, sa chapter 4, again, gibuhat ni Pablo Mason, after sa assertion, iya gi-prove by scripture. Nga, ayang gitudlo, di niyang novel po, di niya sa bagkura. This is the teaching yun sa scripture. Nag-hold ng Biblia, ang Biblia nga i-hold, may testify sa akong gi-teach, nga di niya sa novel. It is biblical. Mao gini ang testimony sa scripture, mao gini ang gitudlo sa balaang kasulatan. Nga, paramti ni mga igsoon, kay ang gihimo diri nga basihan ni Pablo sa iyang argument for justification by faith alone kay ang case ni Abraham. How was Abraham na justified? No? Even quoting Mason from Genesis chapter 15 verse 6. Unya, unsa na kay interesting magson kay the same verse mo po gigamit magson sa mga Hudiyo karon na magson sa ilang mga writings book of Jubilee, even nay pod usa ka apocryphal nga the Maccabees, nakay mo na ko magson nga nagtudlo magson nga si Abraham na justified siya by his works, because he is righteous. Referencing the same gitawag nga verse, Genesis 15:6, to prove that Abraham was justified because of his righteousness, because he is righteous. That's why God regarded him as righteous. Munang gipuhan mo sa mga Hudiyo. Katungod sa pagkamatarong ni Abraham, kung kilahi sa ubang mga tao ba, nagnaro siya, faithful siya. In fact, kind of word nga, believe diri mison, ilan nag-interpret as in the sense of faithful. No? Kay, justified sa Ginoo. Pero di naman ang dagan magson sa argumento ni Apostle Paul. Di nga anak iya gi-correct magson ang ilang sayop nga interpretation sa Genesis 15 verse 6. Diri mismo si Paul, gigamit siya sa mong verse mismo o ang konteksto magson with regard sa timing to justification ni Abraham o sa iyang circumcision. Okay. So, natay tulo ka mga punto may zone ato ning bahinon ang verse 1 to 15 sa chapter 4 sa Epistle to the Romans under sa tulo ka mga punto, no? Nakuha na ko bisa ako usban ako mga points bisa mag-andam. Okay, basta na ko kadto makarto Pareha man verbatim ako mga points do dahan niya ha. No? Dahan mga points mison from ang kaniya ako matulog punto naagyot present sa yaha may zone. Verbatim pag yun. Wala akong i-change na ison kay girahan ko sa wordings ng mas para ko mas simplify ang verse 1 to 15 sa kaning tulo ka mga puntos. Sa my zone. We have sa di ba may zone ang chapter 4 may zone pwede ito nabahin sa duha. No? Ang first part ani sa verse 1 to 15 gipresent din si Paul, gipresent ni Paul din si Abraham as the pattern of our justification. Abraham's justification as the pattern of our justification. Verse 1:15. Ang justification ni Abraham, pattern siya sa justification nato. Unya, sa verse 16 mison hantod sa katapusan, Abraham's faith as the pattern of our faith. No? Si Abraham po, dangatong pag-inan mo sa pagtuo. So, kung ato ibahinan ang kaning tawag chapter 4. Ara na sa verse 1 to 15 mga igsoon, muna tulo ka mga punto diri. Nato makita mga igsoon. Argument ni Paul sa verse 1 to 18, that's our first point, that Abraham was not justified by works. Again, ang theme diri Mixon or ang common diri nga argument ni Paul diri Mixon is yang gi-show that si Abraham
muna ang united nga sa tulo ka mga punto migson nga langgi ang giproba. Kasi Abraham na justified siya by faith. Abraham was justified by faith, no? By faith, no? Kanang sumpay mismo sa thought sa previous chapter. So sa verse 1 to 8 migson show din ni Paul that Abraham was not justified by works. Dili iyang binuhatan maigsoon. Not because he is righteous, ditungod kay ni-obey sa Ginoo, nga mo yason nga gisisipay sa Ginoo, fari na. Sumali Pablo maigsoon sa context sa Genesis chapter 15. What is clear maigsoon sa Genesis chapter 15 maigsoon o sa konteksto kay si Abraham na justified siya by faith. No? So verse 1 to 8 maigsoon, Abraham was not justified by works. Kita usab kasi may pattern. Dili po ta ma-justified by our works. No? Nya, kaduha nga punto mga igsoon, verse 9 to 12. Dire po ipakita ni Pablo that Abraham was not justified by circumcision. Wala siya ma-justify bison by circumcision o sukwahi ni sa mga gituuhan sa mga Hudiyo. Remember Acts 15:1 that except ye be recircumcised, ye cannot be saved. Ang assertion magsun sa mga Judaizers nga gikinahanglan jud ka ma-circumcise aron maluwas ka. Acts 15 verse 1. Pero sa Pablo may niya gi-show nga si Abraham nakadawat og kaluwasan even before siya na circumcised. So it is not by circumcision that Abraham was justified. Verse 9 to 12. And then sa verse 13 to 15 migzon, we show there ni Paul that Abraham was not justified by the law. In fact, later kayang law migzon mo nga. No? Tayo ni Moses migzon, more than 430 years. Later pa, nga mo abot migzon ang balaod. Si Abraham na justified na prior sa giving of the law, giving of the circumcision. Or prior pa si Abraham migzon, may nakingungot lang nga kaning language dito sa chapter 4 ba nga wag siya mo staggered based on true unbelief migson. Pero wala kay sa previous ali si Abraham migson kuan ba kayo kanang napay mga reluctance, napay mga doubts, no? Napay pag staggering migson. Di pa kay strong yung faith pa. So that's the 3 points, no? Nga ato tawan mga igsoon. So let's start sa tong first na point, verse 1 to 8. Abraham was not justified by works. Verse 1 to 8 mga igsoon. Ingon diri sa verse 1. What then shall we say what was gained by Abraham, our forefather, according to the flesh? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Now to the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. And to the one who does not work, but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as a righteousness. Just as David also speak of the blessing of the one to whom God counts righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. Iyon ba tayo magson? Ang focus diri kay ang works in contrast sa faith. Abraham na justified siya not by works. Ingon sa verse 1, mason, what then? So, na connection sa preceding verse, no? Nga, ang justification is, labi na sa verse 28, sa chapter 3, justification is by faith alone. Wa masayop si Martin Luther, mga igsoon, sa pag-translate, pagpuno, sa pulo miso nga, sola, sa verse 28, mga igsoon, sola fede, faith alone, sakto. Munang paraphrase, munang consequence sa wordings, chapter 3, verse
28, that we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Ang pulong miso that apart from the works of the law, gitangtang miso ng any kind of human performance. Tanang miso nga, ang tao mauwi mo trabaho ba? Kay apart, way appeal na siya. So, faith alone, mga igsoon, itawag nga, nagbarog, no? Kunya, speaking about Martin Luther, mga igsoon, it's October, no? Kami ng Reformation Month, no? Tanay, bagay atong topic, no? Nya, mga igsoon, with regard sa pulong alone ba? Dili raman, sabi, that's something, implied sa pulong nga, negation. Apart, we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. When we negate everything, Megson nga, human works, through obedience sa law, Megson, then what remains is faith. Muna nga, saktura nga, what was this guilty of adding to God's word, Megson, by adding the word sola, this addition, kay paraphrase sa siya. No, iya ra gyapakita bisan unsa ang giimin sa book. Si Kristo, si Kristo every gibuhat. Sa diyan gitintal sa devil may zone. Unsa magingon niya? Thou shalt simbaha ang Dios, di ba? Ang isa nga, thou shalt tempt the Lord thy God. Ito word nga, and only unto him that shalt thou serve. Kaya pulong only the zone. It's a quotation from Deuteronomy. Only to him thou shalt serve. Pero ang pulong nga only, mga igsoon, wala sa Deuteronomy. Si Kristo misupply sa pulong only. Sa quotation from Deuteronomy, misong nga naman, kaya sa Deuteronomy, na negation. Simbaha si Yahweh ay simbaha ang mga Diyos-Diyos. So, ay simbaha ang tanang mga imbento sa tao nga mga Diyos-Diyos, simbaha si Yahweh. So, na ginigit, nagsabot-sabot, simbaha si Yahweh lamang. Si Yahweh lang ang simbaha. So, muna nga si Kristo, when he taught that, he supplied, giputan pulong nga, alone, because maugin ang punto sa among quotation. So, the same case the Romans 3:28, no? By adding the word sola, magson. So, busabot, it's, itawag nga, biblical. Muna ang punto, magson, sa Romans 3:28. Justification is by faith only. Una, sa verse 1, chapter 4, magson, si Paul, padayon siya, yung sa dili, magson nga, what then shall we say was gained by Abraham, our forefather according to the flesh? I believe, magson, kaning word, our forefather, dere, kaning pulong, magson nga, according to the flesh, dere, magson, it should be connected sa pulong nga was gained, rather than sa according to the flesh, magson. Even though si Paul din si audience mga Hudiyo, so proper ra may unta nga what shall we say was gained by Abraham according to Abraham our forefather according to the flesh. This ba mo naman sa mga Hudiyo? Kita mga Hudiyo si Abraham atong forefather sa according to the flesh. Pero iyang place kaning sa word ni Megson something murag unnecessary. Ngano ingon si Pablo ani nga dire bita nga iya ba i-qualify si Abraham our forefather according to the flesh? That's very rare, Mason, sa language Apostle Paul. Muyo sa Mason, according to the flesh, with reference ni Kristo, nga na-born siya sa Jewish race. Anak sa ni David, according to the flesh. No? Nga, ang patriarka, diha sa tao, Mason, according to the flesh. So, it's something murag, yung place na so something murag rare kani Pablo, o murag unnecessary ba? So, for me, Mason, ang word nga, according to the flesh, di sa i-connect sa our forefather, no? Labi na, okay, bata miso nga, ang predominantly nga audience ni Paul sa Romans 4 is Gentiles. Ang iyang kisuratan, Megson, mas daghan nila mga hintil. So sagad mga hintil, ang iyang readers mga igsoon, gamay na mga Hudiyo. Karon, so sakto kita ang mga believers sakto nga si Abraham our forefather pero dili siya our forefather according to the flesh. Di siya applicable sa church because ang church dili siya physical Israel. Di ba? So for me mas sibo pa sa konteksto Megson
ang nga i-connect ang according to the flesh sa was gain. Kung sabot, unsa ato yung ni Abraham, unsa may nag-gain niya according to the flesh. Wala pa siya nag-gain based sa yung human effort. Sabi, human activity niya according to the flesh may son. So, sa LSB, muna ang connection. What then shall we say that Abraham, our forefather, according to the flesh, has found? It's not, the SB bisa na akong gimin. Na yung mga versions may zone, I think it's the Lugot yung may zone sa pagpangita, no? Nakakitlag sa akong collection of mga Bibles may zone kay, I found 3 ka mga 5 ka mga translations nga gi-connect ang according to the flesh may zone sa rather than sa our forefathers ngadto sa gi-connect sa kanang gain, no? Alam mo sa NIV Megzone, batayin niya ang ilang wording. No? Ang dire Megzone. What then sa NIV, what then shall we say that Abraham, our forefather, discovered in this matter? Kada pulong in this matter, that's not the literal translation sa according to the flesh, di ba? Katasarka mo sa Griego. So, dire mo okay in this matter. So, gi-connect sa NIV ang discovered sa katasarka. Unsay na what then shall we say that Abraham, our forefather, so, ang church, claim mo na, because Abraham is indeed our forefather, though not according to the flesh. Unsay na discovered niya in this matter? In the matter nga atong gusto tagaron, no? Pero, ang lima nila mismo kay, wag hubad sa NIV, literally, ang katasarka, but hubad sa in this matter. So, it should be, what he discovered according to the flesh, or rather, what he gained according to the flesh, by human effort, no? Sa NHAB, New Heart English Bible, what then will we say that Abraham, our forefather, then dash, has found according to the flesh? This is one example, Mike Zone. Ngayon 5 ka mga versions diri, nga gi-connect ang according to the flesh has found. Kung sino na found niya according to the flesh? No? Masabot, si Abraham ba, nakakaplag ba sa kaluwasan by human effort? Kung sino na-gain niya by human effort? And the answer is, sunod nga verse, na yung nga, wa siya'y na dawatan or nakapagang kakaluwasan by human effort. Because it is not by human effort. So muna sa verse 2, yung dire, for if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. So, gideny din sa verse 2, nga si Abraham na justified by works. Kaya kung by works, Mike Zone, ang consequence na si something ika-boast before God. Pero sangnet kiwa man siya makapag kaluwasan, sumala sa unod mga igsoon, dili siya makapasigarbo sa tubangan sa Ginoo. Badangin na mga igsoon, when we say nga, kita magawin nga, justification is not by works, Mike Zone, mingon na ang mga sagad po nga interpreter sa Biblia ba nga, tinuod ba na siya nga ang kaluwasan dili by works? But what they mean by that, Mason, is dili siya works of the law. In a sense nga, pagbuhat sa mga lagda sa daang tugon ba? Like, paghalad sa mga mananap, mo kuno na, Mason, ang gilimit na Mason, ang issue, Mason, sa first century, sa time sa mga apostles ba? Sa first century churches, Mason, nga daw, na yung mga advocate, nga ingon nga, kinahanglan mo, magpa-circumcise, kinahanglan mo nga, mo observe sa mga feasts, mo observe sa mga Jewish rituals, araw mo, ikitong sa works mo ng works, ang gimin. Dili ka nang manikamot ka, mo obey sa law, di ka mamakak. So, ang works mo sa ilang gilimit sa kanang obedience or conformity sa application sa Mosaic law ba? Like circumcision, my zone. Dili ko na kanang moral, kanang dili ka mutumang ka sa ikanan, magbulikik ka sa pagpamakak, mo faithful ka sa mga asawa, faithful ka sa mga anak, subitar ka sa, etc. my zone. Di na mao ang works sa gimin ko, no? Minsan nga, ang works sa gimin, kining pagtamod, pagbuhat
sa mga Jewish nga practices. Dili ni makaluwas mo nagkali sa mga Catholic. Pero sa they can say also not by works. Pero mo nagi-works lagi mean, not that. Pero works nga moral, umaka sa mga ginikanan, makaluwas siya. No? Pero mga igsoon, ningon mga tong verse there sa verse 2 that Abraham was just not justified by works. Later pa nga argument magson, later pa nga si Abraham was justified by law. Sa panahon ni Abraham magson, walay ang kaning works there is general, dili siya obedience or application sa Mosaic law. Dili sa circumcision, dili siya paghalad sa mga mananap, dili sa kanang gitawag nga temple worship, dili observing the feasts. Kaya sa time ni Abraham mga igsoon, wala pay mga Jewish rituals, wala pay Mosaic covenant, no? Wala pa to mga lagda mga igsoon. So, unsay works gimendri kang Abraham nga was justified mga igsoon? Actually moral. Si Abraham igsoon wa sa maluwas pinaagi sa iyang morality. Wa sa maluwas bisan tungod kay buutan sa katao, naglikay siya sa pagpamakak mga igsoon, nituman sa ginikanan. Dili na mao mga igsoon. Wa maluwas si Abraham by his works. Nya works basta to gimendri is moral, no? Rather than ceremonial o civil. So di malimit na mga igsoon. So si Abraham wa siya ma-justified sa iyang works. So mo nitong verse basta nga magamit basta to defend, no, nga di ang kanang not we maintain that a man is justified by faith apart from the works of the law. Dito malimit na igsoon sa gitawag nga observing sa mga feasts, circumcision, other rituals sa mga Hudiyo. But every kind of human effort mga igsoon, self-effort. Batayin mga igsoon nga kung may works pa siya, ang resulta kay boasting. Ang tao na ay ikapasigarbo. Pero sanglit dili man kitawag nga by works, Abraham di sa makasigarbo. Pero sama kita karon by Ephesians chapter 2 verse 8 of 9, di ta makapasigarbo. Kaya dili man siya by works, by faith alone. Nga si Paul magson sa verse 3 naghimot hatag siya quotation magson. Yung sa what does the scripture say? Unsa man ang gingon sa Balang Kasulatan? No? What the Bible says, ang foundation sa teaching magson is the Bible. Unsa gingon mo na gingon sa mga Hudiyo, mga gingon sa mga rabbis, pero unsa gingon sa kasulatan? Ato itimbang magson ang mga claim, no? Sa mga tao magson sila mga doctrine based sa scripture. Yes, mo na gingon sa mga rabbis, mo na manunggan kada Sabat magson, mo na itudlo sa mga Hudiyo, mga Parisiyo, pero unsa giingon sa scripture? Mo na ang giwat ni Pablo magson, ingana po ta. Mo na giingon ninyo, mo na gingon sa leader, but what does the scripture say? Mao gid ang matter. Diba? Unsa giingon sa kasulatan? Dirikot sa Pablo mismo sa Genesis 15 verse 6 that Abraham, no? Abraham, si Paul mismo iya nagi murag gi sa mismo kay como sa Abraham man siya, di ba? Iya nagi Abraham mismo, no? In anticipation sa yang name nga i-change later mismo. Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. This verse mismo para ni Pablo is very clear nga si Paul Megson, si Abraham, naluwas siya, na-justify siya, he counts as righteous by faith alone. Asa Megson diri nga bersikulo nga si Abraham na-justify by works. Asa diri Megson sa bersikulo nga si Abraham na-justify by circumcision. Asa diri Megson sa verse nga si Abraham na-justify by observing Jewish rituals, feasts, even observing the Sabbath. Asa ani nga bersikulo Megson nga nagpasabot, nagpakita nga si Abraham na-justify siya by his own merit, by his inherent righteousness. Wa Megson. All we have makaplagan Megson sa kanang verse is si Abraham na-justify siya by faith. Abraham believed God. Diba? And it was counted to him as righteousness. Mo nga nagkaroon mga igsoon. Why gitudlo diri nga human effort or works? It's faith alone ang naka-justify ni Abraham. He believed God and it was counted to him as righteousness. Sadyang si Abraham may believe sa Diyos Megson and the content of his faith Megson is
the coming Messiah, the son of Abraham who would come, Igsoon, nga maoy here sa promise sa Ginoo, maoy mo restore sa fallen world. Abraham saw his day. Abraham, Igsoon, nakasabot siya kung siya buhat Igsoon sa the seed niya. Nga mao siya manuluwas, Igsoon. He will bruise the heads of serpent. By his life and death, Igsoon, iyang masecure ang eternal righteousness for his people. O when Abraham believed God, wala siya mo realize siyang effort, wala siya mo-question, Igsoon, how can this be? But he believes sa Diyos, Igsoon, nga mag-fulfill siyang promise, ang Diyos mo ensure nga kanina may tabo mga Igsoon, then God credits the righteousness of Christ, Igsoon, nga puhon mo abot, nga mo ma-accomplish sa ma-accomplish ni Abraham, that is obedience sa law, iyang i-impute, Igsoon. Even gitawag nga, the sacrifice of Christ, no? Nga maoy makapapa sa sala ni Abraham, Igsoon. That righteousness of Christ, Igsoon, iyang i-credit ngadto kang Abraham. Iyang gibiste na siya ng Abraham. O si Abraham, gideclared sa righteous by faith alone. Yan ang dawat, Igsoon, ng righteousness. Faith alone. No? Not by works. Unya, sa verse 4, Igsoon, o verse 5, nga dire ang parallel sa duha ka paths to eternal life. Duha ka paths, Igsoon, two paths to justification. Ang usa sa verse 4, Igsoon, is muna by legal. Ang verse 5 is evangelical. Na two paths, Igsoon. Ito lang ang Biblia, nga that leads to justification. Nga ni here Pablo sa chapter 2, Igsoon, that the hearers of the law will be justified, but the doers of the law are justified. No? Muna, that's the first part, the first path, Igsoon niya. Sa chapter 10 po, the righteousness by works. Okay, i-describe ko ni Moses as do this and live. Tama sa first, sa unang path Igsoon to justification or to eternal life. Now, to the one who works, by works siya. To the one who works, his wages are not counted as a gift, but as his due. Akatong tao, Igsoon, nga ni work siya, igaan siya reward, no? So, whole, Igsoon, eternal life, Igsoon, pero ang iyang nadawat nga reward, or iyang nadawat, Igsoon, nga resulta, or kaluwasan, Igsoon, justification, or eternal life, dili ko na siya ma-count ko as a gift, but as his due. Ito na ito kitabuhan. Igsoon, mo na siya ang path ng legal, Igsoon, which is dili siya effective after the fall. This, gitawag nga system, Igsoon, kay effective na siya panahon ni Adam, so wala pa ma-fall. Si Adam, Igsoon, mo-obey sa Ginoo, o tigaan sa reward of their life, but he broke God's covenant, Igsoon, o the fall siya. After the fall, wala yung luwas sa tao by his works. Kaya ang tao din naka-works. Wala yung say works, Igsoon. Ngayon, ma-present sa Ginoo. All of his righteousnesses are filthy rags before God. So, wala yung maluwas, pinagi sa verse 4, mga Igsoon. Muna po sa chapter 10, no? Beginning sa verse 5. Why maluwas? By do this and live. Muna, the second path na Igsoon, maurag yun ang may effective. O by this alone, Igsoon, ang tanang mga naluwas, old of new, kaya naluwas, pinagin sa verse 5. And to the one who does not work, patay na Igsoon, wala mabuhat. No? But believes in Him who justifies the ungodly. His faith is counted as righteousness. Muna siya ang second path. O more the only path that effectively leads sinners to salvation. Why maluwas? Pinagi sa legal nga way, the law of works, but only by the law of faith. So, the one who does not work, wa siya mo try sa pag-work para maluwas siya. Wa siya mo trust siyang binuhatan, Igsoon. But he believes in Him who justifies the ungodly.
Ni believe siya magson sa karakter sa Ginoo nga gracious, that He will justify the ungodly, that He will receive sinners. Nga ang iyang gipangtawag sinners, I am ungodly. Yes, this one will justify the ungodly. I believe on Him. Now, ang kanang iyang pag-believe, magson, mo pa, his faith is counted as righteousness. Now, this is an application, magson, sa Genesis 15:6, di ba? Application, magson. And sa verse 5, magson, kay indirectly, implicitly, magson, gilibilan si Abraham as ungodly. Very lahi, magson, sa pananaw sa mga Hudiyo, baka Abraham. Di ba? Friend of God, righteous Abraham, which is true, in a sense, pero dili meritorious na sense, mga igsoon. It's by grace, kasi Abraham, gitawag na righteous, it's by grace, kasi Abraham, gitawag friend of God, not by his own inherent righteousness. O kanina yung igsoon muna ka-justify. Mauni siya ang method sa pag-justify ni Abraham. He's an ungodly. So, gikan siya igsoon sa pagan nga pamilya, nagsimbag mga Diyos-Diyos. Ikuha sa Ginoo. Hiluwas sa Ginoo. Namulong Ginoo minsan nituo siya sa Ginoo. I-count niya ang pagtuo, ingon nga mo'y pagkamatarong niya. No? And to the one, batayin naman sa verse 5 ang wording magson. This is the covenant of grace. Ang kanang sa verse 4 mismo muna ang covenant of works. Nga ma-justify ka not by grace but by works. Reward nimo ang justification, which is not effective after the fall, mga igsoon. The covenant of works cannot save, cannot bring sinners to justification, to eternal life. After the fall, mga igsoon, sa verse 5, muna siya ang covenant of grace. Only mo'y nakaluwas sa mga tanang naluwas, mga igsoon. They are ungodly, but they believe in God who justifies the ungodly, mga igsoon. And their faith was counted to them as righteousness. God credited the perfect alien righteousness of Christ to them. No? Unya, si Paul Magson, hatag sa glayang suporta. Teka nga kasi, si Abraham, di naman siya rana. Hindi mo sa burag, bibigat theology ba? Sige, punan mo. So, di naman siya, si Abraham, di na siya. Ang kibaw, justification by faith alone. Si Abraham, na-justify siya by faith alone. Nitudlo siya by faith alone. Pero di na sa Abraham ra. Nailaing nga nakibaw nga mauni ang justification is by faith alone. O nitudlo po siya. Misulat po siya nga justification is by faith alone. And that other nga one is David. Just as David also speaks of the blessing of the one to whom God counts righteousness apart from works. Apart from works, my son. Ba't na pulong apart? Di kay ang works, di sufficient, therefore, punan pagtuo, but apart, why gina-appeal yun? Di siya works plus faith, or faith plus works. Faith alone, apart from works. And God counts righteousness. Pati na pulong counts, my son. Look, it's so it's gitawag nga declarative. Kasi giisip sa Diyos ba? Di ito ka matarong, pero God counts. Yan ka giisip nga matarong ka. Yan ka gitratar nga matarong ka, my son. Saan di ka matarong ko? Pwede mo ungodly gani. Makasala, my son. Pero tungkol kinituo man ka sa Diyos, o di ang Kristo, giisip ka sa Diyos na matarong ka. Uy, yung sama na, tungod lagi sa pagkamatarong ni Kristo, nga imong gituuhan, may object sa pagtuo. His faith, His righteousness, kagikredit sa Diyos, diha nimo. So ang Diyos, iya kang tataron, kung unsa dapat si Kristo tataron. Sama nga sa cross, gitatang niya si Kristo, kung unsa ka dapat tataron. Makasala ka, angay nimo ang kapungot sa Ginoo. Si Kristo megson, gitatar niya sa ingon anak sa cross. Na niya ang sala, gitatar sa megson, nga daw takos sa sala megson. Muna gibundak sa ibabaw niya megson, ang kapungot sa Dios. Ug misinggit siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Nga naman to, kay girekon siya, gikount siya megson, gikredit sa Dios, dat niya megson, ang kitibuk ang sala nimo.
ialaw ko sa pag-use word person, perfect sinfulness. Grabe mo. Grabe kayo pagkakasala sa gitaan po kay Kristo. Sa Kristo, sa anak dawat, sa kasuko. Alang nimo, no? Unya, ang perfect bisan nga righteousness sa Kristo, bisan iyang gi-create nimo, iyang gi-bisti nimo, iyang gihatag nimo. Muna nga, tatarong ka sa Diyos, kung unsa dapat niya tatarong sa Kristo, unsa man? Welcome. Embrace and welcome home. He asked, do I? Ano ito? He asked, do I? Ano? Sige, buhat ba niya? Accursed and left alone. Oh? He asked, do I? Accursed and left alone. Si Kristong daw ako ba? Tunglo. Ibiyaan sa Diyos. I as do he. Ako daw siya. Embrace and welcome home. Muna, bisog ito. The great exchange. Double imputation. My sin was imputed to him. And because of that, all of my judgment kay give. Bunda ka ng Kristo mison. Si Kristo nag-suffer sa akong judgment sa cross. He paid it in full. And His righteousness was imputed to me. Kung all blessings ka deserve ni Kristo, ako na dawat. Sa mga deserve ako ng judgment, dawat ni Kristo. Great exchange, mison. What a salvation. Nga na, mison, ang kalawasan sa Ginoo. Unang pamaagi sa Ginoo sa kalawasan. Nganong, atuon man, nganong, ato man, apig atong ihirit ya atong pagkamatarong ba kan tao lagi magson ganahan gi sa kanang way kanang gamay ng Lord si gamay lang makanay ko part ba isa sa contribution magson is kanang purely grace dili magson kung ani mo bisag gamay lang merit ang iyang mga I am saved by almost by grace alone. Almost by grace alone. Pero kami son, almost rabi grace alone. Dapat yun, pag grace alone, way almost. Hapit mag grace alone, nagkabay ka, pero tayo puno. Di, pwede may son. So, muna may son ang teaches of Biblia. Double invitation. Kanang word nga count, it means the credit sa Diyos diri nato ang pagkabataron ni Kristo when we believe. Ungodly ta, how can God justify us being ungodly? Giusa sa Diyos miso nga ita i-count as righteous, ungodly man ta. Ang Diyos ba di ba sa tuwa siya galingon? Nakalimot ba siya nga just siya nga Diyos? Nakalimot ba siya nga di lang kaya just sa Diyos but truth siya nga Diyos? Di sa pwede mo declare sa usa ka butang nga di sa kayo nga good ang evil. Oh, ito na sa Biblia. Who unto the man who call evil good and good evil? In fact, yung sabi doon, he who justifies the ungodly and he who condemns the wicked. I mean, he who condemns the righteous are both alike an abomination to the Lord. So, ang Ginoo, nakalimot mo siya nga justice siya, nga just nga Diyos. Nakalimot mo siya nga truth siya. Isa po ni tawag ko sa kabutang kung dili siya, mao ba? If ungodly ka, tawag ba si Diyos nga ungodly? Truth man Ginoo. So, how can ang Diyos mensun makakount na to? Ang ungodly man ta, na righteous. And gives them faith because the object of faith ang key, not the act of faith. At ang rohon na, it is not the act of faith. It's the object of faith. Ang faith is na kay gitauhan. That is, ang object of is the finished work of Christ. And Christ righteousness mo i-impute sa Diyos diyan nimo. Muna ang ground sa justification, the perfect righteousness of Christ. Ungodly. Ang verse 6 magzone, very clear. Pwede karuhag yung magzone. O ang verse 5 o verse 6, di ba? Si David, ningon si David magzone nga, yan, ni-speak siya kano of the blessing instead of the curse. Kaya yung blessing sa di ni murag sa lapi yung panalangin, hindi. Pero yung blessing sa Biblia, it's the kontra sa curse.
Kung ang curse kay judgment, condemnation, blessing is justification. Eternal life. So, David speaks of the blessing of the one to whom God counts righteousness apart from works. Wa man say works unta. Nga may mong ground na for justification, but God freely counts righteousness to him by faith. Unsa man na, gi-quote ni Paul Mason, ang, I think it's Psalm 32, no? Huwa, bago masayop. Psalm 32 sakto, verse agto may so. Ano gi-quote niya, gi-prove, kasi David, kibao siya sa justification by faith alone. Si David Mason, muna yung proclamation kada October, sola fide! Sola fide, Mason, by faith alone. Ngon din Mason, blessed are those, muna yung David, blessed are those whose lawless deeds are forgiven. Tayo na. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven. Instead, lawless deeds are counted by zone and condemned, forgiven. Nani ay day? Bang Diyos is a righteous judge and is angry with the wicked every day? The sin that sinneth, it shall die. Pero nganong, lawless deeds, forgiven man. Because nice, something sa ginagawa kakabaw, need mo mahibawaan. Kung saan na siya? Nga ang Diyos gracious. His show makes on His loving kindness, His justice and righteousness in all the earth. Oh, mandari? Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. My lawless deeds will be forgiven and my sins will be covered. Unsa may ma-cover sa akong sin? Igsoon, sa panahon ni Adam mga igsoon, ni-try sa cover sa sin by sewing fig leaves, diba? Sa Ginoo, try sa cover ba? Pero, dili ito, makacover sa iyang, dito makakover mga igsoon ang atong fig leaves. Yan, temporary gayo, di malaya ra, igo sa adlaw. Lagi mag-isi, nipis, donut, diba? Pero ang Ginoo mga igsoon, ni ilis, ug laing covering. Ug that is the skins of the animals. Mo gitabon magson gibisti ni Adam and Eve. Bistihan sila covering son from top to bottom mga igsoon. Covering gyud siya gyud, cover gyud silang nakedness. That is nagfigure ba sa spiritual na condition ba nga ang Dios na gyud maka-provide sa itong covering mga igsoon. O ang Dios di ka provide na without the shedding of blood. Sa mga ang Diyos ni-provide sa covering ni Adam and Eve. Implied, di ba? Kung skin sa Adam is covered, it means, gipatay gito mo nanapa, may son. O niya, ang mga mananap, may son mo ay nakadawat sa, in the day that thou eatest, thou shalt surely die. Wa sa namatay, may son, by flesh at a time, but may namatay, may son, in the very day. That very day, may son, that is the animal nga nahimong substitute in their place. Covered! Like question mag-isoon, unsa na pastor? Sa una, sa Old Testament, ato sins covered. Sa New Testament, di ba, dapat wash away na. Sa una, sa kailan sa Old Renewing, ano mag-isoon? Sa Old kuno ang sin covered. Sa New kuno kay, it's gone. Covered pa sa New, sa Old, karon kay wash away. Mag-isoon, di ba mo? Nga ang pulong covered o wash away, post na sa Old Testament. Nga, karong covered pero wash away na pero sa inyo. Both true, my son. Nga, nimit kina siya kay, ato makita television ang necessity sa the active and the passive obedience of Christ. Because by His passive obedience, our lawless deeds are forgiven. It is washed away. But by His active obedience, my son, His righteousness covered our nakedness, our sins. Atubang na sa Ginoo magson, covered by His perfect righteousness, His obedience sa law. Hindi nagkabiring, oy. Di ba? Kay clothed ta, His robes for mine. Oh, wonderful exchange. Kanya, dire sa verse 8, continue magson, si Paul quoting again Psalm 32, a Psalm of David.
Blessed is the man against whom the Lord will not count his sin. Again, that is the negative nga imputation. That is the non-imputation. So, ang paagi sa Diyos sa pag-justify Megson is tulo. Una, wa niya gi-impute nimo ang imong sa. Diba? Against whom the Lord will not count his sin. O ingon sa 2 Corinthians chapter 5, I think it's verse 8 and 9 Megson. God reconciling the world by not imputing their sin unto them. Ingon sa verse 21, asi gi-impute day. Gi-impute sa anak. Who knew no sin was made sin for us. So, una Megson, wa gi-impute sa Dios ang imong sin na nimo. So, asa man to? Kaya iyang gi-impute sa iyang anak. Kaya pagmatarong siyang anak Megson, gi-impute din nimo. Imputation. Recon. Sinner di ka Megson. Pero ang Diyos yang girecon. Or wa niya girecon ang imong sa nimo. Yang gi-isip. It's a declaration. You are righteous. Hindi masala Ginoo. You are righteous. Wa girecon sa Ginoo. Kay girecon niya sa lain ang substitute ang Ginoong Jesucristo. So, di gid by works. Ang testimony ni Paul Megson sa verse 1 to verse 8 Megson, justification is not by works. Abraham was not justified by works. And then he proceeds sa verse 10 to 12. Yang gi-prove Megson kasi Abraham yang gi-show that Abraham was not justified by circumcision or by sacrament. Ang circumcision Megson is an old covenant nga sacrament. 9 to 12. Tama Megson sa verse 9 to 12. Is this blessing, namely Megson, the blessing of justification, gi-mention ni David sa Psalm 32, is this blessing of justification then only for the circumcised? Or also for the uncircumcised? For we say that faith was counted to Abraham as righteousness. Again, ikot na buhalik Megson ang Genesis 15:6. Anto pa Megson sa last mga verses dito. Sigko, no? Diba? How then was it counted to him? Was it before or after he had been circumcised? It was not after, but before he was circumcised. Then he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. The purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well. Again, allusion sa, or quotation sa Genesis 15 verse 6. Apply Megson. Katong pulong sa Ginoo kang Abraham, dito, not for his sake alone. No? But also for those Megson nga nipili po sa ni Abraham. Applicable nila. Now, karon Megson, show ni Paul dere nga si Abraham wa sa justified by circumcision. Kay before siya na circumcised, justified na siya. That's why, di mo malimit ang justification sa mga Hudiyo. Ang Gentiles, by faith alone, ma-justify without receiving the sign of circumcision. Nga naman, mag-require sila, except you be circumcised, you cannot be saved. Dili Megson. When they believe, they are completely justified before God. Wa sila mag-need sa circumcision, aron sila ma-justify. No? While uncircumcised sila, justified na sila Megson. Wala mag-need og laing pag-addition para ma-complete sila justified Megson. Sama si Abraham, justified na completely without circumcision. So, gishow ni Paul na Megson na si Abraham na justified not by circumcision. Also Megson, application na ito karon diri because ang new covenant ga counterpart Megson sa old covenant ga circumcision is the baptism by water. May mga tao Megson, especially mga Church of Christ, no? Campbellites Megson. Si akana nga nag-hold Megson nga ang baptism is necessary for salvation. Without water baptism, even citing Mark 16:16, you cannot be saved.
No. Ang po sa Ginoo is very clear. Whosoever believeth shall never perish, but will have eternal life. Masters, what shall we do? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. This story mo, and also sa imong house. Muna gi-preach ni Kristo mo pag-repeat sa mga apostles, the 12, and even Paul. Believe, and you will be saved. O siya, no. Believe Christ alone. Trust sa iyang finished work alone. Ayaw pag-atip og kay add anything para may mong basihan sa mong kaluwasan. The command to be baptized is it's necessary, not for salvation, but for obedience. Pero na. But sa kaluwasan, my son, faith alone in Christ alone saves. Muna, is this blessing then only for the circumcised? Kaya naman mga circumcised, nga believe, my son, not trusting their circumcision, but ni Kristo, my son, mao'y signify sa circumcision. Or also for the uncircumcised, mga Gentiles. Because, yung ni Paul, my son, for circumcision and uncircumcision, it avails nothing. Wala siya bili, but only faith which worketh by love. Why kainan ko ang tinuli ka ulit, why kainan na? Parehara na. Ang umating ka kay only faith which worketh by love. For we say that faith was counted to Abraham as righteousness. Faith naman, dili man circumcision. And then sa verse 10, big zone. How then was it counted to him? Was it before or after he had been circumcised? It was not after, but before he was circumcised. Karo, big zone? Si Abraham, Genesis 15, justified na siya. Many years later, 14 years later, big zone, at least 14 years later, big zone, Genesis 17. Or in fact, sa mga Hudiyo nga, counting sa days, 25 years later pa to, ang Genesis 15, Genesis 17, so, siya pa nakareceive sa sign. Circumcision. Hatpay na. Wala ka years na justify na migzon. So, ang timing, even ang timing sa nag-show nga si Abraham justified na even before circumcision migzon. But, yung dili kay when, verse 10, di ba? When then was it counted to him? Dili when, Megzon, but how? Because ang focus sa verse 10, Megzon, it is not ang timing, but the method. How si Abraham na-justify? Not by circumcision, but by faith alone. Muna, i-use ang timing to prove that. Okay? And then sa verse 11, Megzon, he received the sign. That is in sa 14 years after siya na-justified, my son. Genesis 15, this is Genesis 17. He received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. Today, the righteousness that he had. Nasa righteousness. Abraham was already justified when he was circumcised, mga igsoon. O giusay para ang righteousness by faith. Karos while he was still uncircumcised. And then he received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had. So, ang iyang circumcision, it's a sign of seal. Mo ang sacrament yun. You know? Sign siya sa inward reality. It's a visible mark. It's a visible sign sa inner reality. Sabot, Abraham, ako katigaan o ako katalion. Dili mo ang source sa imong righteousness. Sign sa imong righteousness. Nga nanay mo. Muna ang sign nga luwas jud ka. Wala baptism pa magdoon. Nabaptize sa dito source of righteousness. Sign to that we have the righteousness. Visible sign sa inward reality. Ang sign
Magson, ay, confused, ang sign of ang thing signified. Di na siya equal. No? Nag-point siya. Nag-show siya. Nga, naa. It's a public, Magson, mo nang Ginoo. Hindi ka nag-sign, Magson, it's a public declaration nga, ako aka. I will be your God. I mean, oh yes, and you will be my people. Mo nang sign on. Ako aka. It doesn't make the Abraham, Magson, o siya katawhan nga, people of God because of circumcision. No. Mga ito. They are already God's people. That's why God gave them the sign. Sign siya. Dili siya ang signify. This is ang substance. And also seal, my zone. That is confirmation. That is nagitawag ang public approval ba? Nga, ako adog ka. So naghatag Ginoo may son ka Abraham circumcision kay that's not just as a sign, but seal you. Ako aka. Muna mo baptisin, my zone. Ang usa ka sin na ating baptized, that is to seal nga kani siya, participate nga kani siya is gitawag nga authentic Christian. Tinuod na Kristohanon. Muna, why ka baptisin ka niya, Kristohanon ka, why ka silyo? Di kasi kay claim, Kristohanon ko. Asi pwede ba naman Kristohanon ka? Nabaptize ka? Pwede maka-stroke Kristohanon, pero why kay silyo pa? Ha? Walay church nga ni, kuan mo, nga ni, testify ni mo nga, Kristohanon ka. Muna, be baptized. Dili siya, ang imo kaluwasan, ang bautismo, sign siya og seal. No? Sama nga ang circumcision, sign of seal. Sa pagkamatarong, nga naana nimo by faith. So, credo, ang Abraham, credo circumcision. So, the purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well. So, Ginoo, sa iyong providence, gituyo nga, sa Genesis 15 siya, ma-declared righteous. Dili after sa Genesis 17, Megzon. Okay, lisod kaya siya, ipa-show, di ba? Lagi ito yung Megzon. Ang purpose, the purpose. Sa Ginoo, sa mga delays, na siya katayuan. Na isa benefit for the future ba? Nga, easy sa ma-show, nga ang justification, si Abraham na-declared righteous, dili gibay sa circumcision. Kaya pwede man, di ba? Pwede man isi sa Megzon, since Genesis 17. Pero that would later mabaka-blurred, Megzon, di ba? So, ang Ginoo may niya, gitugot sa 15 siya may justified. Ang purpose that was to make him, Abraham, the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well. No? And to make him the father of the circumcised who are not merely circumcised, but who also walk in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. Again, bisa sa mga circumcised Megzon, dili ang circumcision lang basihan. But faith. Megzon, nga pariha kang Abraham nga faith, nga dili sa circumcision, but before circumcision. No? So sa alas mga Hudiyo, Megzon, pagtuobi, pero correct sa, as per sa among circumcision, dili Megzon. Kato kang Abraham kuno nga faith, before sa circumcised. So, justified ka by faith, pero imong faith, wala mo gi-connect sa imong circumcision. Alas, mga Hudiyo rin nagsoon. Kani nga faith, murag virgin na siya ba? Parihan kang Abraham nga faith before siya na circumcised. So, faith alone di ay ang goal, Megzon. Faith, muna, justified by faith alone. Yeah, lastly, Megzon, sa verse 13 to 15, si Paul mo siya gi-show that Abraham was not justified by the law. Kay 430 years plus pa. No? Ang mulabay, Megzon, ay hatag ang law, hagba sa namatay. And of course, then is a continuity sa moral law sa Ginoo nga revealed by nature, written in man's heart, mga Megzon. Pero remember na, nga, ato na sa makunik sa first point, verse 1 to 8, by works. Because by the law here, ang specific reference, Megzon, is the Mosaic law, nga mo ay giboast sa mga Hudiyo. So, dili siya by the law. Kaya wala pa wala pa maabot ang law, Megzon, sa Abraham, hagbayra na namatay, Megzon. So, let's read verse 13 to 15, Megzon. No? Abraham was not justified by the law. It says, for the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world
did not come through the law, but through the righteousness of faith. For if it is the adherents of the law who are to be the heirs, faith is null and the promise is void. For the law brings wrath, but where there is no law, there is no transgression. Klaro, Bigson? Again, ang focus dito kay law na po. Muna pa naman, Bigson, sa ito kay hanay. Iso, Paul, una, Abraham was dili by works, isapay siya, dili by circumcision, dili po karoon by law. Faith alone. Faith alone, Bigson. Kaya ang Ginoo ni promise niya, nga naa siya'y panulundon, mga igsoon. That is the world. That is the new covenant interpretation, mga igsoon, sa promise sa Ginoo sa Abraham sa Genesis chapter 12, 15 ug 17. Remember Abraham? Abraham, tanawa. Kung sa makita nimo. Di mo tanan. Ginto sa mga display zone, upan man ma-fulfill. Upan man sa Ginoo kani mga lugar raw. Human abot ni Solomon sa upet kay na kung nayaha sa Israel. Di pa tanan. They are waiting for the fulfillment ng zone. Nga mayat to sa Ginoo tanan manhirit to sa Israel. Kata yuta mison. Not realizing biyan ba na? World yun, the whole world. Ang gipromise sa Ginoo Megzon, and that whole world Megzon is not this world. Abraham saw it Megzon, and it is beyond this world. That is the new heaven and new earth. The city, ang builder of maker is God. It is not made with hands. So, inheritance, the new heaven and new earth. Din nagdwell ang komisyon pagkamatarong Megzon. Muna itong, huwag kita pusang pulyanan. Asa dapat Megzon sa new earth Megzon, ato magpuyo ang katawan si Ginoo. Muna atong panunundon with Christ, no? Okay. Ang Diyos ni promise na kang Abraham. Yung mga Ginoo, Abraham, kanang yuta from sea to sea. Kaya ako ihatag nimo. Pero, and God spoke to him. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Hata rin, think 1 minute reason. Hata rin mga civil law, ceremonial law. Keep this. Yung sa Abraham then, all that you have said, I will obey. Kaya ano, may zone? Dili. God simply promised my son, and Abraham believed God, and it was imputed to him as righteousness. Okay, kung dito, ito. Next to Megzon. In fact, ang Ginoo hatag siya dramatic gison nga kanang confirmation sa iyang saad, oath Megzon. Iyang gipatug si Abraham. Deep sleep jud kayo. So para to pagkik pasig gisa way gisa cooperation ba. Ang Dios na gino-fulfill Megzon. And then inakita ang glory sa Ginoo nga pass between the pieces sa mga mananap Megzon. And then and God established His covenant with Abraham. That all nations will bless in him. O kayo na mga yuta kay iyang i-promise ng Abraham. So ang Diyos, gitmoy mo, purely promise with an oath ng Abraham mga igso. Dili, by law. Kung ano mga Israel mo sila mahimong by law. Bigyan sa law mga igso. Dili. For the promise to Abraham and his offspring that he would be the heir of the world did not come through the law, but through the righteousness of faith. Faith, Abraham receives righteousness through that. Here's the world, mga igsoon. Sa verse 14, nahatag argument si Paul Megzon. For if it is the adherents, muna iya gisubalik Megzon, mga adherents sa law Megzon, mga Judaizers, for if it is the adherents of the law who are to be the heirs, sa Megzon, ang pagtuo, walay pili. It's empty, Megzon. O ang saad sa Ginoo, walay sulod. Walay kapuslanan. So, di ka lang pagtuo, buhat na ni. Di ba? So, di na by faith, di ay. Kung adherent sa law ang mahimong heirs. So, ang faith, Megzon, is nothing. Kunya, ang promise is nonsense. Reward na siya. Di na promise. Pero promise man. So to preserve isang promise niya sa Ginoo yun, then it's by faith.
Di ba? Di ba? Muna, gingon Migson sa verse 16a, that is why it depends on faith in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring. Di ba? Faith, Diyos siya. Verse 15 na zone. Anong dili by law? For the law brings wrath. Kung by the law ka zone, remember ang balaod, wala siya mag-promise kung ubay ka niya, but naisay hulga, naisay certain reason of punishment sa disobedience. Since tanan ta disobedient zone, wrath ang atong madawat. For the law brings wrath. But where there is no law, there is no transgression. Kung may law, may suwa man transgression. Pero kung kinay law, may suwa na transgression. O kung tinay man transgression, na wrath zone. So, ganun mo salig ka sa law. Because the reason why na wrath is because of the law, because we disobey, we transgress the law, mga igsoon. So, why tayo paglaong kayo, mga igsoon, sa law, kaya hindi ka ubay, anak. Pero, mga igsoon, what yung unang ang law is useless. Kaya ang Diyos, biyang so sa law, mga igsoon. In fact, it's prophesied, mga igsoon, in the prophets, that in the days of Messiah, the law, He shall magnify the law. Ang law, mga igsoon, wa na siya abrogate, Wilson. Ang atong gi-refer sa moral law. He fulfilled the Kristo. Ang tanang, ang Mosaic law, Wilson, as a shadow type, nagpuntirya ni Kristo, siyang reality. So it is fulfilled ni Kristo, Wilson. Because He's the substance. Kaya sa ginawang Mosaic law, dili aron sa pag-redeem nila, pagluwas na by it, but sa pag-show nila, before sa arrival sa Messiah, why they need the Messiah? Pag-show nila magson, unsay buhaton ni Kristo, nag-shadow man unsay yung buhaton ba? That He will be the sacrifice as an atonement for our sins. That we need the high priest of He is the only qualified nga true high priest. Kaya iya ito madala magson sa presence sa Ginoo. That we need the temple, nga di naasang iyang presensya, Kristo po makatag na, everything magson nga naa sa Mosaic covenant, nag-points ni Kristo, si Kristo ang reality. That's why God gave the law. So wala itong gisalikwa yung balaod may as though useless. Na-serve na niyang purpose. Si Kristo may ang typify may sa balaod may with respect to the moral law may na may substance sa 10 commandments. What naka-obey, we transgress the law, therefore we have the wrath. Christ obey the law may therefore, iyan na earn katong verse 4. Reward as is due. Diba? Because He is the one who works. Verse 4, Kristo ni. He is the one who works. Nga ayang, wages are not counted as a gift, but as is due. He earned perfect righteousness, mga igsoon. Eternal redemption for His people. He obeyed the law para magson iyang hatag nato ang benefit, ang as a gift magson ang iyang pagkamatarong. We had the wrath that we deserve by transgressing the law magson giangkon ni Kristo ngadto sa cross. Therefore the law indeed was magnified. Wala gisalikway magson. Apan deserves siyang purpose. So clearly, Migson, so chapter 4, verse 1 to 15, Migson, Abraham, sama sa kita ni Pablo, Migson, was not justified by works, verse 1 to 8. Abraham was not justified by circumcision or by a sacrament, verse 9 to 12. O he was not justified by the law, verse 13, verse 15, Migson. So, sa katibukan, Migson, ang main argument of Paul they show that Abraham was justified by faith and by faith alone. More po na, Migson, ang as pattern ba? Sama sa gigong nga, makount po na ito din, Migson, ang righteousness by faith.
So, never ta mo rely sa itong works. Never ta mo rely sa sacrament, mga igsoon. Even, bisan doon ang Diyos mo ay source, nagkuman, anak. Never ta mo rely. Any, mga igsoon nga, according to the flesh, di ta mo rely, mga igsoon. Never ta mo rely sa law. But kang Kristo lamang. Magampo ta, mga igsoon. Salamat po Diyos sa imong pulong. O salamat po Diyos sa tinawan. Sa isa niya ako sa pagbulo kalabot kang Abraham dira Diyos. Siya hindi matarong, pinaagi lamang sa totoo, dili pinaagi gina Diyos sa buhat sa tao, bisan gina Diyos sa ritual o sa balaod din. Because of the perfect righteousness of Christ was delivered because of our transgressions and was raised again for our justification. Salamat Ginoo nga ang imong gihatag nga pagkamatarong ang Abraham nga libre kay imong sa gihatag diri kanamo. Pareha kaniya nagisugtog ang Kristo. Usab imong kataron, matarong isipon matarong. Salamat Ginoo Dios, imong grasya, naluwasan ng walay mga iyang ampo. Salamat at mga sa ngalan sa Kinong Kristo. Amen.